Bakit nating masasabing kay Satanas ang Halloween at Ondas? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang pinagmulan, definisyon at kasaysayan nito. Ang kapistahan ng Todos los Santos, araw ng lahat ng mga santo o araw ng mga santo daw, tinatawag na All Saints Day, All Hallows o Hallowmas sa Ingles, ang katagang Hallows ay santo, at ang Mass ay misa ay ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Nobyembre o unang linggo ng Pentecostes bilang paggunita daw sa lahat ng santo o banal, kilala man o hindi. Ang ika-31 ng Oktubre naman ay tinatawag na Halloween sa Ingles, katumbas ng Ambisperas ng Todos los Santos o Gabi ng Pangangaluluwa. Ang Todos los Santos ay isa ring formula ng mga Kristiyano daw na humuhingi ng tulong sa lahat ng santo at martir, kilala man o hindi. Sa Pilipinas, pangkaraniwan tinatawag itong Araw ng Mga Patay, Pista ng Patay o Ondas. Ang Iglesia Katolika Romana na pangunahing nagdiriwang nito, ang Araw ng Todos los Santos ay parangal daw sa mga taong nakatamo ng bitipikong pananaw ng kalamitan, habang ang sumunod na araw ang ika-2 ng Nobyembre, ang Araw ng Mga Kaluluwa daw ay pagbunita sa lahat ng yumaong mananampalataya na hindi pa daw nadadalisay at nakakaabot sa langit. Noong unang panahon ng Iglesia, ipinagdiriwang daw ng mga Kristiyano ang anibersaryo ng pagkamatay ng isang martir kay Kristo, kilala bilang pagsilang ng santo, sa pagsasagawa ng magdamagang pagtatanod, at susundan ng pagdiriwang ng Eukaristiya sa ibabaw ng puntod o lugar ng pinagmartiran. Noong ika-4 na siglo, ang mga magkakalapit daw na mga dioceses ay nagsimulang maglipat ng mga relikya at magdiwang ng kapistahan ng mga kilalang martir na kumun sa kanila. Kalimitan, may ilang Kristiyano ay naging martir sa isang araw na natural na gunitain sa mismong araw din iyon. Sa pagtugis ni Dioclito sa mga Kristiyano, di mabilang ang nagpakamartir at dahil dito ang paglalaan ng araw ng paggunita ay hindi na praktikal. Sa damdaming dapat na irespeto ang bawat martir, nagtabi ang Iglesia ng isang araw para sa lahat ng martir. Ang paggunita sa lahat ng martir ay nagsimulang ipagdiwang noon pa mang taon ng 270, pero walang tiyak na buwan o araw ang nabanggit sa mga referensya. Ang unang bakas ng isang pangmadlang pagdiriwang na may petsa ay naganap sa Antioquia tuwing linggo matapos ang Pentecostes. Nabanggit ito na may isang araw na pagdiriwang sa sermon ni San Efren na taga-Syria noong taon ng 373 at ang kaugalian ito ay nabanggit din sa ika-74 na homilya ni San Juan Crisostomo noong taong 407 na tumutukoy sa isang pista ng mga martir sa buong mundo. Noon pa mang taong 411, may isa daw na panglahatang pagdiriwang sa mga Kristiyanong Caldino na nauukol para sa mga composors o Commemoratio Confessorum na ipinagdiriwang tuwing Biyernes matapos ng Pasko ng Pagkabuhay. Napakaraming detalye kung paano nabuo ang kaugalian ng Ondas at Halloween at kung paano ito nakapasok sa mga nag-aangking Kristyanismo. Pero ang tanong, nakabase ba ito sa Biblia o kinukontra pa nga ito ng Biblia? Gusto ba ito ng Diyos o ayaw niya ito? O baka ito naman ay propaganda ni Satanas para ilayo ang tao sa pamantayan ng Diyos? Alamin natin mismo yan sa Biblia. Una, ang pakikipag-usap ba sa patay, o pagkakaroon pa nga ng kapiyastahan na parang buhay pa rin sila at nagdiriwang pa nga nito, ay sinusuportahan ba ng Biblia o kinukontra ito? Ang diretsong sagot ay, kinukontra ito ng Biblia. Tingnan natin ang mga dahilan kung bakit natin nasabi yan. Ngayon basahin natin ang Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 11. Ganito ang mababasa natin, ang gagamitin natin dito ay ang King James Version. Ang sabi, huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog, ng manghuhula, o manggaduway o engkantador, o mangkukulam, o gumagamit ng anting-anting, o nagpapagamit sa masasamang espiritu, o salamangkero, o sumasangguni sa mga patay. Napansin niyo ba dyan yung sa unang bahagi na pagbabawal? O tuwirang ipinagbabawal, isa-isayin natin, una sa paghahandog ng mga anak, noon kasi, noong panahon ng Biblia inihahandog pa ang mga anak sa kanilang mga rebulto at mga Diyos-Diyosan kaya isa na yan sa mahigpit na ipinagbawal ng banal na kasulatan. At katumbas ng matinding kasalanan na iyan, ano ang sunod na sinabi sa talata 10 at 11, panghuhula, di ba? Ano pa, yung pakikisamkot sa mga engkantador, o sabihin na natin sa panahon natin ito ay mga albularyo,
Kasi kung may totoong nakakagaling sa kanila, yan ay galing kay Satanas at hindi sa Diyos. May purpose kasi si Satanas kung bakit niya ginagawa ang panggagamot at gumagamit siya ng mga napili niyang tao. Pag-usapan na lang natin yan sa mga susunod na video. Ano pa ang sinabi na ipinagbawal dyan? Pangkukulam, di ba? Either na ikaw mismo ang nangkukulam or nagpapatulong ka sa isang mangkukulam, pareho yang ipinagbabawal sa Biblia. Ano pa? Paggamit ng anting-anting, kasi kay Satanas din ito. At may purpose din siya kung bakit siya gumawa ng anting-anting. May kapalit kasi yan, ang kaluluwa mismo ng mga pinili niyang gumamit nito. Ano pang sunod? Paggamit ng masasamang espiritu at mga salamangka, or ito ang tinatawag na yon na mga magic. At last but not the least, ang sumasangguni sa patay or kumukonsulta, or parang nakikipagdalastasan pa na parang buhay pa sila. Ano pa, nagtitirik ng mga kandila para matahimik daw ang kaluluwa nila. May mga dasal pa nga o mga activity na ginagawa during Undas o Halloween para makipagdalastasan sa kanila. Ang kapiestahang Halloween or Obdas ay malinaw na paglabag sa tulo ng Biblia. Di ba malinaw naman dyan sa talatang binasa natin? Kahit nga ang magic o salamangka ay mahigpit na pinagbabawal dahil ito ay galing sa mga demonyo at kay Satanas. Ano pa ang aasahan natin sa Halloween na pamsatanista ang mga ginagawa? Gaya ng mga costume na vampira, mangkukulam, costume na patay at may mga dugo, may demonyo, may Satanas na costume, may bungo, may kabaong, aswang, at iba't iba pang mga nakakatakot. Na ang lahat ng ito ay salungat sa pagkalalam ng Diyos sa kalikasan ng tao o hayop man. Na kung may common sense ang isang tao sa kung ano ang banal, hinding-hindi niya yan iisipin sa Diyos. Kundi ti Satanas ang occasion na yan obvious naman sa itsura pa lang ng mga costume. Nakakalungkot, sinusuportahan naman ito ng mga nag-aangking Kristiyano. Sa bagay napakarami kasing tao ang ayaw mag-aral ng Biblia, kaya hindi nila alam ang talagang masama sa paningin ng Diyos. Ito pa ang matibay na dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na sumangguni tayo sa mga patay. Basahin natin ang Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Malinaw ang sinabi dyan na, ang patay ay walang alam. Wala na silang malay, katulad ng mahimbing na natutulog o nahimatay. Sa madaling sabi ang patay ay patay, kabaliktaran ng buhay. Yan ang katotohanan, ngayon kung ang isang tao ay makikipagdalastasan sa mga patay sa pamamagitan ng Undas o Halloween, taliwas sa katotohanan na sinasabi ng Biblia ang ginagawa niya. At kapag wala na siya sa katotohanan, na biktima na siya ni Satanas, yan ang mababasa natin sa Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Dahil ang pinakapamunahing weapon ni Satanas para ang mga tao ay ilayo sa Biblia at sa Diyos, ay ang kasinungalingan. Kaya tinawag siya sa Juan Kapitulo 8 versikulo 44 na ama ng kasinungalingan. Basahin natin sa Biblia, kayo'y mula sa inyong mamang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya isang mamamatay tao buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Napakalinaw sa talatang iyan sa Biblia na si Satanas ay ama ng kasinungalingan. At sinabi ni Jesus na ama ng isang tao si Satanas kapag ginagawa, sinusuportahan at kinukonsente nito ang kasinungalingan sa lumat sa Biblia, kaya kung tatanungin ka, gusto mo bang maging ama si Satanas? Siyempre ayaw, pero magiging totoo yan kung itatakwil mo ang kasinungalingan. At mag-aaral ka ng Biblia. May mga nagbabahay-bahay naman para magturo ng Biblia. Pwede kang magpatulong sa kanila. Ngayon, malinaw ba sa iyo ang mga punto na itawid sa iyo ng Biblia at ng video na ito? Anumang uri ng paniniwala once na ito ay kinukontra ng Biblia, ito ay kasinungalingan. At ang kasinungalingan ay propaganda ni Satanas. Kaya kung sinicelebrate pa nila ang kasinungalingan, gaya ng Undas o Halloween, niling sinusuportahan nila o tinatangkilik ang mga okasyon ni Satanas mismo. Abangan ang mga susunod na video gaya nito para hindi ka maisahan ni Satanas. Salamat sa panunood. Maaari mo bang suportahan ang channel na ito?
Gumagawa ako ng mga video na napaka-impormatibo na tiyak na mabibigyan ka ng kaalaman, gaya ng mga pagtuturo sa Biblia. Iba't ibang topic, nagbabahagi din ako ng iba't ibang kaalaman at impormasyon na kapakipakinabang sa mga tao. Gumagawa din ako ng mga funny videos para hindi naman makapag-focus sa mga seryosong bagay ang channel na ito. Kailangan din natin tumawa, malibang at mag-enjoy, diba? Iba-iba ang content ng channel na ito pero tiyak na ito ay kapakipakinabang. Sana'y suportahan at abangan mo ang mga video ko. Salamat sa panunood. Ingat always and stay healthy.